kami sa metro station. Happy Sunday everyone. Pasok mo naman ang lola. Buti na lang may pasok ako ngayon. Mostly palagi na ako nasa sa bahay. Kaya laging sumasakit ang katawan. Ayan naman guys. So ayan guys, pababa na po tayo ng escalator. At kung mapapansin naman natin na ngayong araw ay hindi naman karamihan ang tao. Dahil naman nakarang araw kasi dyan namang pagdating pa lang dito talagang marami nag-aabang na tao na. So ayan, waiting na po tayo na ng metro. Medyo hintayin lang po natin na magpapasyon. So tingin-tingin pa rin ako kung sa ibang way na nakasal. So yun naman guys, tingnan natin at pasakay na po tayo. Ay waiting tayo ng bus. So ayan, hintayin po lang natin na dumating ang bus at sasakay na po tayo. So ayan guys, sakay na po tayo ng bus at ngayon naman po tinutumbok naman natin ang papunta na po sa aking trabaho. So ayan guys, makikita niyo po ang view dito sa The Pearl at yan po ang nakunan ko habang ako ay nagbibiyahe. So ayan ang kagandahan ng makikita mong view dito. So yan guys, samahan niyo ako sa aking paglalakbay hanggang sa ako ay makarating sa aking trabaho. Maraming salamat po pala sa lahat ng mga nanonood ng aking mga ini-upload na video. Sana po patuloy ninyong panoorin o suportahan ang aking mga ini-upload po. Sa ating mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong panonood. Shoutout po sa inyong lahat. At sa lahat ng ating mga kaibigan, mapa Facebook po, FB Reels, at sa YouTube channel ng mga kaibigan natin, ng mga sumusuporta o nanonood ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ay palagi tayong pag-ingatan ng ating Panginoon sa bawat oras at sa anuman pong ating mga ginagawa, lalong-lalo na po yung mga kagaya ko na isang OFW. At mag-iingat po kayo palagi. Alam naman natin na bawat oras po o sa ating pag-alis ng ating tahanan o kasabihang pag-alis pa lang ng ating bansa, ang ating paa ay sa isang hukay. So, yan po ang karamihang sinasabi ng mga matatanda na lalo na yung malalawak na po ang mga karanasan sa pangingibang bansa. Yan po ang istorya talaga. Ito talagang mapapatunayan naming mga OFW na hindi talaga maaluan ang kami ay lumayo sa sariling bansa o sa ating kapamilya. Napakasakit po niyan sa aming kalooban, pero sakripisyo po ang aming ginagawa para lamang po mabigyan ng magandang kinabukasan at makatulong sa ating pamilya. Mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak at mabili natin yung ating mga bagay na pinapangarap sa buhay. Pero hindi lahat po ng OFW ay nagtatagumpay. Merong din pong sinuswerte at marami din po naman ang minamalas pagdating sa amo. Kaya ang masasabi ko bilang isang OFW, mag-ipon po tayo at huwag po tayong masyadong mapagbigay. Hindi masamang tumulong, pero kailangan din po natin isipin ang ating sarili na pag-uwi po natin ay kailangan meron tayong itinabi para sa sarili natin, dahil hindi
hindi po natin masasabi na ang ating pong mga tinulungan na sa ating pagtanda at ating pangangailangan ay matutulungan po tayo. Hindi man po tayo humihingi ng kapalit sa ating mga naitulong sa ating pamilya, kaibigan, o kung ano pa man. Pero kailangan po nating isipin talaga ang ating pansariling kapakanan, dahil pag tayo po ang nagkasakit, sadya pong napakahirap kung wala po talaga tayong hawak na pera na gagastusin natin na pampacheck up man lang. Kaya bilang OFW, ang atin pong pera ay ating pahalagahan. Ilagay po natin sa tama at hindi puro po pagbibigay ang ating gagawin. Kailangan din po nating mag-save para sa sarili natin. So ayan, at medyo mahaba-haba rin po ang aking pagbibiyahe papunta sa aking trabaho. Umaga po kasi akong umalis at eto, sa pagtitipid po, nagme-metro tayo. Dati hindi ako marunong sumakay ng metro train, pero pinag-aralan ko po ito para makatipid po. So itong mga nakikita ninyo, ito po yung kagandahan ng The Pearl. Marami pa rin sasakyan kasi ang iba pumapasok. At minsan may makikita kayo dyan na mga nakaparking na mga bus, school bus po iyon. Kasi dito po sa The Pearl, kung saan malapit ako na duty, meron din pong malapit na eskwelahan. At yung akin pong dalawang alaga ay dyan din po pumapasok sa malapit dito sa kanilang bahay. So walking distance lang po, kaya nagustuhan nilang lumipat dito. Bukod sa maganda na yung place at sariwang hangin ang iyong malalanghap, at ganito rin po ang ganitong buwan, presko pa po ang ang weather, maganda. So ayan guys, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa aking ini-upload. Sa sulit po nating mga manonood, mga kaibigan, maraming salamat po. Medyo hindi po maganda ang kondisyon ng aking paa, kaya pasensya na po kayo kung medyo hindi ako active ngayon sa aking pag-YT. Meron po kasing iniinda akong sakit sa aking mga paa. So ayan guys, bumaba na po tayo ng ng metro bus. At nandito na po ako, tatawirin ko po yung punta sa building na yan. Malapit po sa aking trabaho. Medyo maglalakad pa po ako. Medyo mahirap-hirap po ang tawiran dyan, pero kailangan po natin mag-ingat at magtipid pati. So ayan guys, ang aking pinapasukan na place. So ayan po, samahan niyo po. Medyo malapit na po itong aking nilalakad. Malapit na ako makarating sa bahay ng aking amo. Sa wakas, ayan, pauwi na. Natapos na rin sa trabaho. So ayan, elevator na tayo. Kapagod yung maghapon. Yung aga-aga mong umaalis. Tapos, yan. Commute tayo. Medyo maaga ngayon yung aking natapos. Ang aking naaga akong nabubulol ako. Maaga ngayon akong natapos sa trabaho.
Kasi maaga akong pumasok. So, ayan. Kaya, ayan, maaga tayong uuwi. Ay, nakakapagod, guys. Nagyaman na maiakbang yung mga paa sa pagod. Hirap talaga kapag tumatanda. Grabe. Sa elevator tayo. Tapos maglalakad tayo hanggang doon sa bus stop. Para papunta sa metro station. So, samahan niyo ako guys sa aking paglalakbay. So, kumusta na po kayong lahat? Ayan. Mag-iingat po kayo palagi sa ating mga ginagawa. Lalo na po yung ating mga kapwa OFW. Mag-iingat po kayo. Hindi ko pala napindot yung elevator. Kaya pala tataka ako, hindi lumalakad. Hindi pala napindot. Ano ba yan? Kaloka talaga. So, yan guys. Dito na ako sa baba. So, yan guys. Hanggang dito na lamang po muna ako. Bye everyone and thank you for watching. Bye-bye. See you po sa aking next vlog.